Nakatulong ang mga kampanya ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kontra katiwalian sa pag-angat ng Pilipinas sa upper middle income status. Ang detalye niyan sa report ni Carlo Candelaria. Opisyal ng kabilang ang Pilipinas sa mga bansang pasok sa upper middle income country category matapos i-anunsyo ng World Bank ang pag-angat ng bansa sa naturang kategorya. Ayon sa Department of Economy, Planning and Development o DepDev, naabot ito matapos lumampas ang average income ng bansa kada Pilipino sa minimum na kinakailangan upang maiangat ang Pilipinas sa upper middle income status batay sa sukatan ng World Bank. Batay sa pinakahuling income assessment ng World Bank, umaabot sa $4,850 ang gross national income per capita ng bansa noong 2025 na mas mataas sa itinakdang $4,636 na threshold para mapasama sa upper middle income category. Sinabi ni DepDev Secretary Arsenio Balisaca na patunay ito ng katatagan ng ekonomiya sa kabila ng iba't ibang hamon sa loob at labas ng bansa. Inaasahan ding magbibigay ang bagong status ng mas mataas na kumpiyansa mula sa mga local at foreign investors, mas magandang credit standing ng bansa at mas maraming trabaho para sa mga Pilipino. Para kay RCBC Chief Economist Mike Ricafort, matagal nang inaasahan ang pag-angat ng Pilipinas sa upper middle income status, ngunit naantala ito dahil sa epekto ng pandemya. Sumabay pa dyan ng iba pang pandaigdigang hamon sa ekonomiya gaya ng pagpataw ng mataas na taripa ng Amerika at ang gyera sa Middle East na nagdulot ng pagsipa ng presyo ng langis. Dito sa Pilipinas, nakaapekto rin ang umano'y underspending ng gobyerno noong 2025 dahil sa mga nadiskubring anomalya sa mga flood control projects. Dagdag pa ni Ricafort, nakatulong ang mga hakbang kontra korupsyon ng pamahalaan para maitaas ang kumpiyansa ng mga investors na mamuhunan sa bansa. Yung mga reforma ngayon going forward, tinitingnan din yan. No? Yung mga anti-corruption, yung mga reforma, especially that would require legislation. Lahat kasi yun para i-improve yung governance standards, anti-corruption measures, at pag na-level up yung governance standards, that would further improve the sentiment and the confidence of investors to put money here in the country, both local and foreign. Gayunman, sinabi rin ni Ricafort na hindi agad mararamdaman ng lahat ng Pilipino ang benepisyo ng bagong status dahil nananatili pa rin ang mga hamon gaya ng inflation, mataas na importation costs, paglakas ng dolyar at epekto ng El Nino sa produksyon ng pagkain. Malaking bagay naman anya sa pagtaas ng kita ng bansa ang wage hike sa Metro Manila at ang patuloy na pagpasok ng remittances mula sa mga OFW. Maring nakatulong din yun na yung per capita income ng bansa natin, medyo umangat. Yung OFW remittances natin, more than $40 billion per year yan. We're the fourth biggest in the world. Kumbaga, kahit tumaas yung dolyar, may mga dollar earners naman tayong nakikinapang, no? Well, it's not all bad news. Sa kabila ng pagkilala ng World Bank sa pag-angat ng ekonomiya ng bansa, tiniyak naman ng pamahalaan na hindi rito nagtatapos ang trabaho. Ayon kay Executive Secretary Ralph Recto, nakatuon pa rin ang administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa pagpapababa ng inflation, paglikha ng mas maraming trabaho, paghikayat ng mas maraming mamumuhunan at pagpapatupad ng mga programang magpapagaan sa buhay ng bawat Pilipino. Carlo Luis Candelaria para sa Bayan.